Uy. Natroha na ba ng mga naguyab-uyab di skilid, no? Tingna, ayaw mo disturbuha, Pastor Clyde. Lipay ka na sila kay at daw retreat na first picture nila sa church. Sa main church, first picture nila nakauban ni. So this afternoon, this topic is common na ni siya. We have talked about this many times. At sa pagbasa na to sa Bible, pero din nato din nakabasa. Common din kayo ni siya. Kung sino yung lahat kita sa picture? Si Jesus, ubad sa mananagat nga nanagat. Oh, praise God. Nindot kayo ba? Pero, paano ba mo nga sayop na ka-picture? Wala ko niya sa Jesus. Ha? Kasi nakasayop anak, Pastor. If you will read the Bible, wala ni uban si Jesus sa barko. Wala siya ni uban sa barko. Iya lang giignan silang Pedro at tumo dito sa laom o gitaktak inyong pukot para makakuha mo. But so many times sa atong kinabuhi, pag naitudlo sa ato, diretso tagawat. And we think na automatic sakto na siya. Muna gina mo na after na dayon kay may nauna nga nasulti sa ato dayon tindugan, and we will say, ha, ang akong namatan, maoy akong pagkamatian. Without knowing na dili siya sakto. Kani siya mo ni siya ang mga picture sa una pag ini siya nga ginadraw. Nga si Jesus kuno nakakauban sa ila, but yung basa mo ni mga Bible, wala si Jesus. Kay ang ingon sa Bible, pag imo na basahon yun, pagkuha nila, pag abot nga nadak, ila nang gidala ang ilang mga dadakpan nga isda dito sa yuta, ay hapadayon nga midagan si Pedro, paingon kang Jesus. Ang ingon sa Bible. And Peter ran to Jesus, miluhod ug niingon, Ginoo palayo ka nako, kay ako makasasala. In other words, wala siya ni uban. Pero many times sa ato, nagtuo ta nga niuban gid si Jesus ato. So this afternoon, tugupi ko sa pagtudlo sa inyo sa common kaayong topic. Common kayo na topic. But maybe, naibang kong makuha na to. Bisag common siya. Okay? So this afternoon, ato na siyang gitaytulan o the net breaking catch. Kaya mo maning nga time nga gikuha ni Jesus, gisugo niya, pag tak-tak magpupot dito. And then, pagkuha nila, yung sa Bible, halos magisik na ang ilang pukot. Ang uban nga parallel verses ani sa Matthew, nagisi yun ang pukot. Ang uban po, ang ilang pukot di abot sa punto nga kagisiun na. But the importante is that it was a miraculous catch. Dako kayo siya nga pagkuha. And in our lives, mga igsoon, many of us naatay galakgon nga mga dagkong butang, tama? Isa sa inyo diri ganahan mo mulakag mo og gagmay butang. Okay ra mo? Kisa sa anong murag luya lagi. Tulugon ba? Kisa sa ato dali naganahan ka nga imo lakgon mga gagmay butang. Like for example, mag-eskwela gid ko o taman nga mahimo gid kong college. Makahuman gid ko college. Kaya nga naman, ang ako yung plan sa kinabuhi pag human gid ako college, mahimo din kong mananggiti. I'm not putting down ang pagkamananggiti. But what I'm trying to say is, kinanglan mapaday ka mag-eskwela college para mahimong inana. There are so many things sa atong galakagon. Anong mo eskwela college? Nabay nag-eskwela college, gusto ka mahimong mananagat? Kasi gusto nag-eskwela ka, gusto ka mag-college, kaya nga naman,
Gusto gid ko pastor mahimo professional tambay. Wala, di ba? Kisa sa ato ginikanan, paeskwelahon din mo mga anak, haguan gini mo para maka-eskwela o kolehiyo, para na pag-abot sa unahan, mahimo dayon siya nga magdadaro. Wala. Tanan nga nagpa-eskwela sa ilahang mga anak o kolehiyo, latay lahi nga damgo, tama? Damgo. Diba? Like for example, kani mga batan yan ang eskwela o karon. Gusto sila mag-college. Kisa ba sa mga batan, kisa sa inyo dire, ganito, ganina, na may mga gwapo dire. Kisa sa inyo nga nagdamgo mo, na ako gid pastor, ang human di ko alam mo pag-eskwela, kaya ako gid gusto pagkahuman ani professional tambay dito. Kaya bitaw naatay ATM permit. Sa ATM so, kada na problema adto tamama ATM adto tamama. Kung muna na imong gusto din natin na namang eskwela. Ba't nga nung eskwela mo? Kung sa imong gusto, Oliver? Ha? Teacher. Dito ka gusto tambay? Dave, sa imong gusto din? Mechanical, engineering. Sabi, idol, hindi na nila yung pastor. Grabe yun. Wala kang isa-isa diya, kami mo na ako, pastor, gusto ko mag-Bible college. Wala kang naka-idol sa ako sa mga batanon din. Ang ina yung idol ka na lang pastor, mechanical. Oh, yun na. Di ba? But, what I'm trying to say is, naamay mga damgo, that's why you are studying. Kita po natin mga damgo, mo nang gapaling kamot ta, tama? Pero mga walay damgo, mo na sila ako, dili gapaling kamot. Wala man sila gitinguha. Silang Pedro, nanakat sila because they want na sila makaon o na sila makuha para sa ilahang pamilya. The net-breaking catch, which is the big things in life na gusto nimo o gusto nako. Ang pangutana, tanan ba nga tanan ba nga nanagat na hakuha o inaning nga mga klase nga puha? Because if you will read Luke chapter 5, makita nimo nga unang salang nilang Pedro, anang gabi una, wala sila nakuha. In other words, naadin yung mga adlaw na inana. Nananingkamot ka, naghago ka, and yet, wala ni balik sa imo ang imong gihatuan. That's life. Normal na siya. Isa ka video sa Facebook, ako natanawon, naingon siya na God is unfair. No, sayop ka. God is not unfair. Life is unfair. God is fair. Patas ang Diyos. Pero ang kinabuhi, dili patas. Ngano na may uban sa ato gipanganak sa arang-arang na pamilya. Ngano na may uban sa ato gipanganak sa medyo dili yun, lisod yun ng pamilya. Ato lugar i-blame ang Diyos, ang Diyos gid-ani. No. Ang kinabuhi ang i-blame. Kinabuhi man nag-decide na. And all the more, pasayloon naging ko sa mga mama ginikanan nga naadi rin, no? Natawo ka sa pobre nga pamilya, it's not because sala sa Diyos. One thing na natudlo sa akong papa sa ako, mayaging mabalik-balikon, is this. Ang akong papa, natawo siya sa pobre nga pamilya. Ako, natawo ko sa dili na kaayo pobre nga pamilya. But at that time, kung siya po, medyo lisod pagyapon. Pilagay ito ang income ninyo, weekly. Natawo ko sa pamilya nga ang income kay 37 pesos ang simana. So, at least, arang-arang na kaysa sa akong papa nga ang iyang balonan atong panit sa saging. No? So, nga naman, ang yagingan sa ako na dungugin sa iya is this. Kung natawo ka sa pobreng pamilya, hindi mo na sala. Pero kung namatay ka pobre, sala na mo. Nasabta na to. In other words, ang salaan, nganong pobre ka na tao, sorry gid kayo, ayaw kalain, pero this is reality. Nganong ang salaan, nganong na pobre ka pagkatao,
Kinsa? Kinsa? Malingon. Ang Ginoo, dili lagi Ginoo. Dili mo kaugalingon kay wa makay choice pagkatao nimo. Ginikanan. Mo siya realidad. And sometimes mo na gakahitabo ay gakapasa sa ato ba. Katong mananggiti ang akong lolo, so ang akong papa mananggiti pod. So kay papa na ako mananggiti, mananggiti ra pod ko. With that mindset mo na napasa sa mga anak. Until nga naay na ning kamot, dili di ko musugod nga ang akong anak magkinabuhi nga pariha kalisod aning ako. Muna na ning kamot siya para pag mugawas yang anak, arang-arang sila kaysa sa ila. So those are the catch nga atong gusto. Gusto nato nga ang atong pamilya, di ba? Gusto nato nga ang atong mga anak, they will have a better life than unsay atong na-experience, tama? Mabitaw nang sa una, kadumdum pa po, hilom lang po, pero si mami na ko si daddy na sila mga panaglali sa anak. So, kaya akong mama lagi, gusto niya ihatag sa amo po at tanan. Then ang akong papa, masuko. Masuko siya. Kaya nga naman, kaysa akong pagkasabot at tumatay, maminaw naman ko na, magpalagulamo lang na yung buong na ako'y gibuhat. Dili niya gusto, matudluan me na sayon ang kinabuhi. There was a time na-pick up na ko ang ilang istorya, di na ako mag-share ka siya. Nga si mama, naging mga namatay kwarta. Nanan na siguro babes, no? Namatay makapalit mata na. Pero ang ako papayan, para may ignon me nga, ayaw sa naigna sila. Nga naikwarta, igna sa sila magampo. So that we will learn na dapat mag-ampo gid ka. Muna ako kung ga-try kang ilay karon. Gitistingan ko na kung muna ako na-learn. Pag mingon si Ilay nga, I want that, daddy. Mingon din ko nga, i-pray na love. Natagaan na ni Lord umani. Wala may kampo si Ilay. Anto siya, Maya. Maya! I want this. Ang gitubag sa Diyos. Lahi gilay ba? Lahi gilay. Gitistingan na ako. Wala ni effect. Pag-abot sa ako, ampo-ampo ka man. Pero si Ilay, dugay ni kinampo ni. Dito ta. There are things in our life na gusto ginato. Dagkong butang. Amen. Amen. Isa yun dali, pataas ka ba ang gusto kang kagmayng butang? Wala. Katong gusto dagkong butang. Okay, praise God. So karon akong tan-awon unsay sikreto para makakuha ta sa mga dagkong butang. What are the lessons? But before that, tanaw sa nato, basahon nato in Luke chapter 5 verses 1 to 7. Ingon, on one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret, and he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. And getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing, but at your word, I will let down the nets." And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both the boats so that they began to sink. Ang Ginoo magapanalangin sa ilang ulon. Kung tanawon nimo ning illustration, gani siya nga story. This is the narrative kung yun sa pagtagbo ni Jesus silang Pedro. Okay, morning na time. Kana si Simon, mo na siya si Pedro. Simon Peter man ang ngalan niya. So, during this time, ang ilang pagtagbo ni duol si Jesus and nisakay sa baruto ni Pedro. And then yan ang gihagyo si Pedro. Pedro, pwede ba imong itulod gamay? Kaya para nga dito ko magtudlo sa barko. Kay ang kaning panon,
sinagdikit sa ako, dili na ako makita sa uban nga nasluyog. So, nisugot si Pedro, ug iya gitulod, and I believe gahawid siya sa baruto, gapaminaw po siya. Well, gatudlo si Jesus. Gisaaran ba siya ni Jesus base sa Biblia? Gisaaran ba siya ni Jesus nga itulod na ni Pedro, nakalagi kayo makuha niya? Na ba? Sa inyo nabasa? Wala. Gituman lang niya ang gipangayo ni Jesus. And then after, kung imong basahon ni ingon na Bible, og human siya nagtudlo. In other words, human nakuha ni Jesus ang purpose sa iyang baruto, iyang giingnan si Pedro. Pedro, adto sa lawom. Nga naman, nabantayan di ay ni Jesus kung sa gikinahanglan ni Pedro. The same way nga kabalo si Lord unsay imong gikinahanglan karon. Kabalo si Lord unsay imong need. Kabalo siya unsay imong gusto. Kabalo siya no medyo ka naluyahan kay wala pa ni abot. Pero tingala ka kay ni Andy ka umisimba, ngayon ka Lord mo niya kung gusto, ang gihatag Ginoo ni Lord is trabaho. Dili trabaho nga trabaho din na ha, kung dili trabaho para sa iya. Katuyang gisubok kang Pedro ba? Itulod sa diya Pedro ba? Para nga madunggan ko sa mga tao. In other words, gitaga ang ministry. Imagine na nimo si Pedro ani nga time gahugas ka tungod kay nay nahitabo ka wala gid gamay wala gid mo nakuha galuya pa ka and then ano mingon sa imo nga pwede ko nimo tabangan ikaw siguro ba papatay tulog and then napagig ka kasurang-surang siguro ato si Pedro gahawid ba so ako siguro si Pedro umulong gatudlo gahawid dito gatudlo si Jesus gapagutlog siguro ba uyan ayun so patay na po, dapat na rin basa na punta, bisa na ugan ako galina. But after that, gidumog ni Lord kung sa gikinahanglan ni kita. Kabalo din si Lord. So, unsa ang lesson nga atong makuha ani? Number 1. Unsa nga lesson ang atong makuha? Number 1 is that your boat is His stage. Your boat is His stage. Unsa man ang boat? Unsa imong sitwasyon karon? Asa ka karon? Unsa imong kahimtang karon? That is the stage nga gamiton ni Lord para masangyaw ang kaugalingon. Si Pedro, gisugo niya, itulod ang imong barko, Pedro. Wa siya na imong itulod ang barko sa bigas. Imong barko. Iyang gamiton ang imong barko. In other words, God will use your situation. Dili ang situation sa imong mama. Dili ang situation sa imong papa. Dili ang situation sa imong anak. Dili ang situation sa imong igagaw. Imuhang sitwasyon. Imong kahimtang karon ang iyang gusto gamiton para masangyaw iyang ngalan. In Luke chapter 5 verse 3, on one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret and he saw 2 boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Verse 4. Because niingon to ganina, nga naa na sila sa kilid sa net. Naging hugas na sila sa ilang nets. In other words, humana sila ng dako, was sila nakuha. As they said. But, tanawa, wala na iwan si Jesus na pag makadakop na bitaw mo Pedro, ay hana rin ako hulman imong barko ha? Wala. It was at this moment nga naa, kung bitaw feeling ni Pedro, wala, gansi ko karon na, gansi ko karon. It was at this moment nga kalit lang si Jesus na i-demand sa iya. Dili si Lord ga-demand sa imo diretso, usahay bitaw, ang atong gina-expect na, Lord, pag-demand sa ako, Lord, tabangan ta ka. Anong sa'yo mong gusto, Lord? Gusto ka mag-life group ko? Magpakaon ko sa balay? Why problema, Lord? Ako ginanghandaan. Basta, i-close sa ni nga di, Lord. Sige, Lord, ay kabala ka. Maghatag ko para sa imo, sa mga buluhaton nimo.
Magsangyaw pos mga tao pero kuan na sa ni una Lord. Kasi ano siya gipangayuan ni Jesus o pahor? Sa panahon ba nga naa sa iya tanan? No. Sa panahon nga down kay si Pedro. Munang ayaw mo katingala sa panahon nga medyo lisod inyong kahimtang. Ngano mo po ni nga panahon nga si Lord mong kalit na dahil mingon bitaw dayon si pastor nga muni nga panahon nga mag life group ta. Karon man ko lisod kay sitwasyon mangita complete ana. Timing damingon nga ang ato pa na atay retreat. Lord, asa mo ko mangita ako manangkong ana Lord. Nganong karon man? Katuuntang na-deal na, pag ma-deal na, magawas ka rin atong negosyo, pag naka-sweldo na ko, nganong karon man sa inani nga sitwasyon nga medyo lisod. Why? Because God wants to use that situation. Kanang imong kahimtang karon. Because there are people in that situation. Kakauban nimo. Nga the only way nga makita nila si Lord is kung magamit ni Lord ang imong sitwasyon. Nay mga butang, nga they can only see God sa panahon nga ang imong sitwasyon inana. Like for example, ngano kay may kalam ka Lord, excited na kay ko para ni nanang iko'y preparation para sa retreat. And then bang na rin mahitabo na rin mo dool sa imo dahil hindi ko pa hulang Lord na magiging andam Lord na pag hindi ka magpahulang masupok sila sa imo sa mga klase nga amiga hindi mo ka magpahulang dahil gusto ko magpahulang pero giandam ko na ni para sa Diyos na ako'y gamitan ani dilit. Siguro ang primero ni mo tanaw gabi na utan kay ko. But no, another side of the story is makita nila na isa din ang kaimportante. Nganong imo magyong kawiran? Nganong imo magyong ilain ang para sa Dios? Ngano man isa din ang kaimportante. They can only see unsa ka seryoso ang pagpangalagad sa Dios kung makita nila sa imo sa sitwasyon nga lisod. Daghan kaayo gusto mga lagad sa Dios sa panahon nga hayahay ang kinabuhi. Di ba? Dali kay atong church, kaya naman naamang kay motor. Dali atong church, kaya naman naay sakyanan. Dali og atong church, kaya naman sure man ka nga pag uli sa balay naay panihapon. Dawig wala. Dawig dauton ni Lord ang imong motor sa karon. Ugutan niya nga madaot, makasimbang kaharian ka. What if tugutan ni Lord nga mahubasa ang panudlanan? Musimba kaharian ka. Si Jesus misulod during the time nga si Peter naa sa problema. O kung wala siya nagtahatal dito in our life, God wants to use our boat as His stage because a lot of people are in a crowd. Naa sila sa kanang mga tipo, naa sila sa mga amigo nga lisod para sa ila makita kung kinsa gyud si Jesus. Muda niingon ito sa Bible because they were pressing in on Him. Doon na kay sila, ang katunas likod, di na nila makita si Jesus. That is why si Jesus, may hangyo kang Pedro, itulod sa gamay. Pedro, kay para ang tanan makakita, makadungog sa ako. God wants to use your situation. Because naay mga tao, nga kung dili ka magpagamit kang Lord, maglisod sila, makakita kung kinsagin ang Diyos. Kundi hindi mo i-allow ang imong kaugalingon. Kaya ang people nga gasurround sa ila, dili po tinuod na Kristohanon. Amen. Inay mo tapa, dili ikaw ang pasabot ni Pastor. Ikaw to yung ipasabot nga dili tinuod na Kristohanon.
Joke lang, no? But it's true. So many Christians, hindi sila tinuod ni Christians. Because the real meaning of the word Christian is follower of Christ. In other words, kung saan ang ibuhat ni Kristo mo, atong gabuhaton. Ang dilod ni Kristohanon, gasunod sa isugo ni Kristo. In other words, ang mga angayan pasayloon nimo. Ang dili angayan pasayloon, kaya wala nga yung pasaylo. Ha? Pasayloon yapo. Ang katong mga nanginahanglang tabangan nato kung naay ato. Dabi gamay ra nato, tabangan gyapon. Gilom na sila. Tabangan gyapon. Muna Kristohanon. Lisod sa ila makita og kinsa si Jesus because they are in a crowd na lisod ang pagtan-aw sa tinuod ng Jesus. Christians, mga igsoon, gusto nato ang blessing ni Lord? Amen? Good hinay naman. Gusto nato ang blessing ni Lord? Amen! Gusto nato ang panalangin ni Lord? Tuguti nga ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi, magwali nga ugwali nga mas maayo kaysa atong pulong. Kung ba sa ato, daghan mo sa ato, dagmayo ta muwali sa istorya. Pero ang atong kinabuhi, inay mo tapad, let your life preach better than your words. Dapat ang atong kinabuhi mas maayo muwali kaysa atong pulong. Kaya tawag na baan ang bitaw maayo muwali sa pulong pero dili maayo magkinabuhi. Buwan na sila kanang ingon pa sa mga bata, hippopotamus, pastor. Sa hippopotamus, hipokrito. Ay, dili hippopotamus, hipokrito. Okay? Let your life preach better than your words. Amen. Second, if you want to get the net-breaking catch, the blessing that God has prepared for those na gatuman sa iya, the second lesson is this. Sayon kayo isunod kay Lord pag iyang gihatag ang imong gusto. Di ba? Lamig kay pataas sa imong kamot. Oh Lord, you are so good to me. Lamig kay kanta ang the goodness of God. Ay makay ka Lord. But what about in times na wala niya gihatag ang imong gusto? What about sa panahon nga ang imong gipangayo wala niya gidungog? What about sa mga panahon nga grabe na yung expectation and then wala man? Diba? I know that there are some coaches here na kanang yung palagi nila matured na nga Christian. Kasi matured na nga Christian, pastor. Pero pag-abot sa retreat, matured na ano man, easy lang gyapon, appeal lang gyapon, bisag lain ang buot, kaya may support ang iyahang i-invite. Diba? Matured na tawagan na, matured. That's a mature Christian. Easy lang gyapon. Mga lagad gyapon ko, mutunga siya o dili, mga lagad ko. Pero the tinood, na-disappoint ka. Tama? Honest, kinsa sa ato diri, nga niagi ka nga na-disappoint ka. Taas ka mo. Oh, nagkanta. We were disappointed. And I believe nga si Pedro, na-disappoint po niya siya. Diba? Na-disappoint po siya. In Luke chapter 5 verse 2, siya ang giingon, and he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them, washing their nets. In verse 5, kung sa ingon ni Peter,
And Simon answered, Master, we toil, naghago mi, nagtrabaho mi, tibuok gabi, and took nothing. But at your word, ako sa gingon ni Peter, tibok gabi mi naghago. Tibok gabi mi naningkamot. Pero wala yun. But at your words, tungkol kay ikaw man ang niingon, akong itaktak ang bukod. In our lives, bahalang ma-disappoint ta, are you still willing to obey sa Ginoo? Even if at times na-disappoint ta. Because nagiuban, to be honest, dito sa pag-istorya namo sa mga coaches, daghan mga coaches na disappoint dito sa name. Kaya ilang ipang-invite, wali manungan. Bisa kung saan na nila invite mo ito, nakatuyo sa rin yung pas, kapoy ligikipas kayo. Grabe pa sa life group lagi, suki mo tunga, suki mo kaon. Pero pag invite to na sa retreat, di mo tunga. Gana lagi kayo ito, isuka to tanan mo. Disappointed. No? Disappointed siya. Sakitan siya. Kaya nga nung ang iya members inana. Pero, after sa retreat, ingon niya kung siya sa ako siya, pero pas. Kung naan na po yung retreat sa November, invite to ko to. Ano man, you obey even when you are disappointed. Peter obeyed, bisag wala siya. Bisag wala niya nakuha ang iyang tinguha pag-adtos lawon. Di ba? That night, niya tuman siya dito, umato siya nagsuri-suroy lang sa dagat. Gusto dito siya makakuha. Pero, kung ba, sa iya pang na term, wala siya nakuha. But I studied deeper, Ani. I studied deeper and nakita ko that there is another take on this matter. Ha? And allow me, ako ni siya i-share sa inyo and you tell me kung sayok ba. Because I studied and nakita na sa mga daghang theologians nga niingon sila actually na ay nadakpan silang Pedro ato. Ha? Ang gitudlo lagi sa ato, wala magitaw. Ingon lang si Peter diya, wala. Nothing, wa mi nadawat, wa mi nakuha. Pero balikan na to gamay ang giingon ni Peter ganina. Ang ingon sa Bible dahil, sorry. Mumani ang katong sa kuan, no? Kanama ang giingon din na sa verse 2. And he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were Washing their nets. washing their nets. And while I was reading it, nakuha akong attention ana nga part. Kung wala sila ikuha, ano nang hugas sila, naglimpyo sila sa pukot. Hello? Nganong naglimpyo sila pukot kung wala sila nakuha? Hello? Some theologians, ako nabasa, ningon sila actually, sila Peter na sila nakuha. But gagmay kayo na nabutang. To the point na para sa ila, walay bili. Na sila nakuha, pero walay bili. And sometimes sa atong kinabuhi, inanata. Dito mapasalamaton sa atong nakuha karon. Kaya atong tanaw, walay bili. Pero yung suon na, bibili. Kanang yung isa kabuok na siguban-uban sa imo, gapil yung life group, sirang kaon. Ngayon mo na ibili. Yes. Kibot pag ako, nagsugod maging ko nga, daghan ko coaches under sa ako. And then, kibot ang time na busy, nagbulag-bulag. At ako, may maglumon sa una mo, may siguban-uban sa ako. Pero may magkita kami na duha. Karon nagtingala ko na ino namang pastor. Bantay lagi mo guban-uban mo pastor. Matakdan mo. Pastor Klein. Takdan. Graduate na Bible School.
sometimes there are things sa imong tanawon. Sa ilang grupo, si Pastor Clyde is, wala na ko siya giplan diretso nga siya ang next in line sa ako. Ngano? Naay mga mas magulang sa iya. Naay mga mas, kumbaga mayon ta mas dugay sa ministry kaysa iya. Pero ang nagpabilin siya. Ato sila tamang ginsaan. Apik laban na mo ganina ang promises. Sa church promises. Pero saan, muuban lagi ko sunod bishop, muuban di ko bishop, biyaan ko lang ni bishop na ito karon. Papagibyan ko. Sometimes the things that we take for granted, wala man. Walay pili. Muday gamiton sa Diyos. Namagin na si Coach Yumi diri. Kinsay dahilan ano nakaanhi kagani diri Coach Yumi ang naka-invite kin sa imo una? Tata. Kinsay nag-invite kay Tata? Sila Mama Yoli. Diba? Pero ang una yun nga may anhi diri nga nag-invite, nagdala, isa, Bukbuk po. At that time, si Bukbuk, kapil-apil na rin, bata lang na. Moto, pag magawa sa itong video sa history sa church, kita ni Mus Bukbuk dito. Sila G. Lordy. Pilapil pa sila, mga bata, kam-kam, mga kwa. Who the fuck na tungod sa kay Bukbuk, masig apil diri. Sinatilan nila mag-apil. Hanton nga ni abot dayon nga ang iyang papa nadala, karon iyang mama nadala, karon mahimong leader sa church. Who would have thought? Yung atong i-dismiss nga, walay bili. Walay bili. When you obey, even if you're disappointed, God will move. They did caught something, but that something, that catch, was worthless sa ilang tanan. Sa ilang tanan, wala gini. The same way, ganang imong itong gahaguan karon nga gamay ra gamay ra man kami. Wala bili. You don't look at it as valuable. But in the sight of God, naanay pulos. Naanay bili. Be faithful. Tingnan sa Bible, ang masaligan sa naghan, Salingan. ginamit na masaligan sa dinaghan. Obey God, bisan o disappointed ka sa sitwasyon. Di ba? One time, nag-chat ni Lalay sa ako. Pray na to. Si Dr. Nerik. Ang nasa ako may ni Lord, kung mapindi lang, given na lugar, mapindi si Nerik. Kung sa'y effect ang Lalay. Kung mo ko ilabot kay Nerik. Doon na lahat, tabianan ko, ilabot ko mga politisyan. Diyos raman akong gasaligan sa aning nasod na ko. So, kung mapindi si Doc Nerik, magmahit ka si Lalay sa iyo. Yes, tabianas, wala akong ibati at that time. And then, ako gate na, sige lang Lay, kumusta? Pag-abot sa news sa ako, nga napildig si Dr. Nerik, kulat ko sa tiyan Lalay ko kami, derivates ka ro. Kung sa ang karakter. Kaya ako itong gusto ito siya i-remind, andam na kaya nga akong mga pulong ba, pagmingon siya nga pas, magpalayo sa ako, mas, magbabugnaw sa ako, andam na kayo po sa akong mga tubag. Ako nalutong ihapan dayon siya sa akong sabot. Lay, sabot kaya tadaan. Pwede ka mo tabang kang Dr. Nerik, pero timan Kristiyano ka una, ay ka na himong iyahang tig-kampanya. Andam na kita kung ngayon mo. Pero yan yung sa ako, pas, see you sa church. Ano man mo pindig? Ano man ko na ito nakuha ang ato ang itimha? Will we still serve God? Diba? Pwede nakuha ang ilang gusto. But they still chose to obey. Amen? Amen. Katapusan. What lesson can we get sa usa ng hitabo? Ang ingon sa Bible, ug ang ilang mga pugot na gisi. Nga naman, tungod sa kadaghan. Ano lagi ang utok ni Jok Katol mo gani siya? Ano ito? Sirag nga naman.
Ngano man? Lord, ngano man? Ngano na gisi man? Dagko mo yung mga isda. Daghan ram gud kaayo, di ba? Tama? But I chose to look at it differently. And I asked God, Lord, tagay ko kung sa bagong side adi. Kani dugay ko na kay nibiwali nga topic. Bilan na kay ni balik-balik. And then God opened my eyes to a different perspective. And mo ni ang iyang giingon sa ako. The reason nga nagisi ang ilahang mga pukot, because ang pukot na ilahang gibili, ang ilang gitaktak, is ang pukot na ang ilang usual ginagamit. In other words, wala sila nag-expect nga na ako'y buhaton silang kinabuhi. Wala sila nag-expect nga na ako'y himuon nga minagro. Wala sila nag-expect nga dagko ang ako ihatag. Ang ila siguro gi-expect ni Pedro, pagdagat ka to ani, mahapa siguro tagduha, tulo, upat. Di ba? That's why ilang itaktak ang same nga mga pukot. Pero kung ako o ikaw ang naa dito, then kabalo kadaan sa Biblia kung kinsa si Jesus, kung sa kakapukot ayaw itaktak. Kung ako mo ignan ni Jesus adto, dahil nabasa ko na ni, inani ang kakayahan ni Lord. Mingon di ko nga, Lord, gadali lang, bilin sa kanya. Amo ka paingon, adto kong merkado, balik ko masdan ko nga pukot. Nga naman, because I know unsay kaya buhaton sa Dios. Amen. Ang reason nga nung nagisi ang ilang pukot is because they were not expecting kung sa ihatag ni Lord. Ang ilang i-expect, gaymay. 5 to 6. Master, we toiled all the night and took nothing, but at your word I will let down the nets. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. Because what sila nag-expect, nga punon ni Lord. Wala sila nag-expect nga hatagan sila ni Lord kung bilang ko. But we as Christians nga nangalagad o tinuod sa Dios, we should always be expectant sa Dios. Amen. Kaya pag-permita na expect nga naibuhaton si Lord. Every time mag-life group ta, ano man pag mag-life group ta, gamay ang gaabot. Gamay ra maging pastor. Lain din akong buot. Ano man? Anong gamay man niya po? Kung maka nang invite. Ano maka nang invite? Busy man sila pastor. I-try ni mo. Ako man gitry atong last pastor. Pero busy man daw sila. Pati hindi, kalit lang na mahitabo. Kalit lang ang uuro. Pamilagruhan sa Diyos. Diba, Britney, kapilan mo nag-invite mama ni mo. Nagagan ba? Kung taan na siya Britney, paingon siya mama nga muubad ko. Nagrubi. Diba? Kung nakabalo, basig ka nang imong balik-balikan ka rin na balibad sa imo one day, muuura na. Don't give up. Prepare the proper nets. Anong wala, anong gamay ra ang gato nga because ang imong ipangandaman gamay. Nganong gamay ra ang gaapil because ang atong ipangandaman gamay. But if we decide na Lord, mangandam po every life group, Lord, maningkamot ko to invite people. Ba nagbalibaran na ito? Saan may problema? Mamatay din kag balibaran ka? Mamatay din kung balibaran ko? Or punta na ito kung balibaran kita ko, Lord, mawadaan gid siguro isa ka tuig ang akong kinabuhi. Nani epekto may nana? Wala man mawala sa ato. May mawala sa ato. Kung ato silang balikan o invite. Pero kung lagi, are you preparing the proper nets? Sa ato kapangayoon kang Lord, mo ako question sa ato what are you trying to catch? Saan mo gusto paningkamutan ka testingan nga imong makuha? What are you trying to catch? Are you trying to catch blessings? Gusto ka panalangin? Amen?
Or gamay na gusto ko na ko panalangin. No? Gusto ba kang panalangin? Yes! Are you preparing for the blessing? Hello? Are you preparing for the blessing? Di ba? Ariato, Lord, gusto ko tagahaan mo nimo og sakyanan, Lord. Sing ampo, sing kuan og sakyanan, Lord. Hindi man nimo gaihatag, Lord. Wala pa lagi di lagi kaabot, Lord. Tubag ni Lord na nagkuha na hagisin siya. Wala po. So magkananandam. Pareha ka dito nasa isa ka mag-uuma nga siyan po, Lord, nagaya kong nindot nga harvest, Lord, nagaya kong nindot nga abot. Tuman sa pila kabulan, wa man giabot. Ingon din ang Ginoo nga, alam, magtanong ba diay ka? Are you preparing sa imong kapangayoon? Diba? Paminaw mga bata noon. Dagan kayo maingon niya, Lord, gusto ko tagaan ko nimo sa insaktong nga babae, Lord. Tagaay ko insaktong nga babae, Lord. Nga maoy tabang sa ako sa pagpangalagad sa imo, tagaay ko, Lord. Ingon si Lord, tagaan ta magkaanak, pero pangutana, ikaw giandam ba nimo mo galingon? Ako na i-share gamay love story ni Pastor Bobby at Pastor Elena. Si Pastor Bobby, ingon gid siya sa ako. Si Pastora Elena is God's answer sa iya. Kaya nangayo gid daw siya, Lord, tagay ko babae, nga mo'y mutabang, nga madala ko diha, mabalik ko diha sa iyo. E bugoy mo po ni. Maklaro ninyo? Pero pag abot ni Pastora Elena, uy, ni uban. Tingalalan ko ato, iwa mo kabalo nga sila na di ay or kuan sila. Tingala ko masaligando naman sa church. Tingala ko si Auntie Elena ang among teacher, siya may tigbantay sa gate. Tingala ko kapag ato na ako sa busa sa asa ga puyo silang auntie, naalag itong tigbantay sa gate sa church diri. Ni uban mo di ay siya. Nangalagad po. If you want the blessing ni Lord, kailangan po ka mamuhat sa iyong magaling mo. Do you think maminyo sila kung pag-invite ni Pastora Elena sa iya na musimba, wa musimba? May lugar siya na coach ka na musimba na ito kung ibukusog ko. May kamo po siya. Iya kung ipangandaman niya kaugaling mo. So when you are asking something from God, ang question is, nangandam ba ka para na? Hello? Hello? Dagan sa ako, gusto magminyo, Lord, gusto namin maminyo, Lord, di mo pangipangandaman. Hello? Diba kato grabe ito kay Justin eh. Andam kita ba, Just ba? Apil ko din si Suri ang po ato. Pamidiri ato tanan no. Kung bakante pala po ato, kasulong ko apil ta ato. Andam yun. If you want something from God, pangandami. Are you preparing for the blessing? Hello? Kumita ni Ma'am Christine, sabi kita na po yung mga posting. Ganun na po yung mga abot ng mga blessing. Ayan mo din ang ipag-post. Ay, naglimpyo na po diri sa gawas. Ready na ni butangan na po ng bago. Gipangandaman. Ang amos ay kapangabot ang blessing sa amos balay. May nangandam, manang bubog yung balay. Pero nalimpyo kay nagka-gender reveal man ang akong igsuon. So, natalitan ni limpyo. Pero sa una, pag masulod ka dito, nagkikipak. But if you want the blessings from God, are you preparing for it? And for example, natawagin ko kanina, gusto mahimong mechanical engineer. Tama? Saan mo pagka-mechanical engineer ko, ay mong i-eskwelahan Polytech. Eskwela ka nursing.
Dili ka ma-mechanical engineer na. If that is what you are expecting, andama imong kaugalingon para ana. Amen. Dili pwede nga lahi imong andamon. Gusto ka ba nga tarong? Hello? Mga single diri. Gusto ka ba nga tarong? Ayaw pagkita dito sa diskuhan. Diskuhan. No, hindi ko gusto. Ito. Ang imong pag-ampo, batanon nga babae. Lord, tagay ko God-fearing man. Aka nangita God-fearing man, diskuhan. Saan mo pagkakita God-fearing man dito? Diba? Katawahan na si Princess Muni ng mga topic ng ganahan. Nanagin ko sa youth, yes! No, that's reality. If you want something, ang dami. Hello? Gusto ka ma-promote sa imong trabahoan, kapulang ka. Sikreto ni siya nga dili sikreto. Ang akong asawa, pag-apply niya sa managerial position sa ilang company. Kaya ang ilang company, lagi manggod, dili man siya nga i-promote ka na mo. No? Ang ilang promotion, applyan ni mo. So, nag-apply siya. Pero ang iyang kompetensya nga nang-apply po is ang secretary sa general manager. Which is mo iyang bossing, malag head niya for pila ka years. And before pa siya niabot sa company, naana na siya, secretary na siya sa general manager. Karon, apply sila duha. Ang ending, siya yung daw. Gawas nga lakas siya kay Lord, ikaduha is this. Ang kato siya, dugay na kay siya sa company, pero dili siya kasulod sa qualifications. Kaya ang requirement para sa manager is at least, kung sa normal pa nga courses, masteral ka. Graduate. For managerial sa ila, dapat iwa man din siya masteral course. So bahala, dugay na kayo siya sa company, hindi siya qualified. Si Pastora G, qualified siya. So nga nung nahatag sa iya, kaya iya man itong giskwilahan po. Nag-iskwila man siya, nag-prepare man siya para sa dinagpo ng mga trabaho. So if you want promotion sa imong trabahoan, dapat imo upang andaman. Kita magsalig sa dugay na ko diri. Dugay na. Dili na siya padugaya. It is based on qualifications. Have you prepared yourself? Hello? That is when you're talking about blessing. When we're talking about, have you, o sa imong i-prepare, una, have you prepared your character? Ay imong batasan sa pagdawat sa blessing, andam na ba? Have you prepared your house? Ang imong mga tao, ang imong pamilya, ready ba sila mo dawat anang panalangin? Kadagat isa ato si Pangayo, Lord, million, 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 Lord. Pero ang atong mga anak, ang character sa atong mga anak, na ready ba sila mo dawat ina nga kwarta? Or, pag makadawat mo anang kwarta, mo na yung mudawat sa ilahan na umma. Have you prepared your house? Have you prepared your territory? Ang inyong lugar, ang inyong mga katawhan, inyong mga silingan. Kung mahimo kong milyonaryo, Lord, kung madawat ako ng trabaho, kung sa ilang i-expect sa ako, basi i-expect ko sila nga, oy, nadato na siya, dato na tangkanan. Diba? Have you prepared everything? When you are asking for the blessing, have you prepared for the blessing? Amen. E mo na rason nga silang Pedro, hapit nagisik yun, ang ilang upod. Second, kung dirita sa ministry, pila ka coaches diri nga gusto ka nga madugangan ang member sa life group ni mo, be, pataas ka mo, itong gusto. Katong dili na gusto, na mo pataas ah. You want to catch people? Amen. Are you preparing to catch people? Giandaman ba nimo? Nangandam ba ka sa imong kaugalingon to catch people?
What do I mean, ani? Have you prepared your character? Andam na ba ka mo sabot sa ila? Ina na po dugang laban sa ulo. Oh. Andam na ba ka? Lord, palit na kita sa ato kinahanglan ani. Mga huktan magitag bayo Jessic ani. So inyo rin na andam kimo always bayo Jesus. Mura gina, Lord, ayuha laban sa ulo Ginoo, kay laban bigig gahi ko ani kawan na Ginoo. Bayo Jesus rin gina. Have you prepared your character? Ready na ka mo sabot. Ready na ka na masuko sa tao and then pag muduol siya sa ibong coach, sorry kay coach, wala ko. Pili ko mo apil sa kaon? Andam na ba kami yun? Kaon lang! Kaon lang! Ready na ba ka? Di ba? Second, have you prepared your knowledge? Basi pag umani mo pag-coach ha, okay na niyo. Naman pag-SLI 3, dili na rin ka magdugang sa imong kahibalo. Have you prepared your knowledge? Gabasa pa bagabot ka. Try pa makag-learn more. No? And then, have you prepared your finances? O maginig. Part din sa life group ang finances. Part din na siya. Napakagilain para snacks. Mingon mo ko dito, dinala ko mag-life coach, dinala ko mag-life group, kay gasto di ay. No. Ako namang gisiran sa una, nagsugod ko sa life group na ako mapakaon sa among mga tao, pandesal o glasyaw na juice. Nagsugod ko diha. Gawin katawa sa mga coaches sa likod. Murag inana mo di pas. Yes, we started there. Anton nga ginaghinay, gi-bless na yun. Asa nagsugod? Ginagmay. Saligan ka ni Lord sa linan ko. Karon ang among snacks, kaya makaapil pa sila Pastora Mila makakaon. Sila Pastora Jing, madala pa na ako sa balay. Ang life group nila Coach Jonathan sa una, makaapil pagkaon. Ilang una-una, na nag-birthday, kaya ano, na donut. Normal pa na ako ang life group. Ilas kayo ba? Pero sa una, nagsugod ni pandesal o noodles. Yes, Pastor Clyde, isapon pa na. Pandesal, dito ba siya, sorry, shirugi. Shirugi nga pan, dayon noodles dayon nga daghan kay sabaw. Yes, Pastor Clyde, kauban ako na during that time. We started there. Pero i-bless ni Lord, the more ta nagahatag sa buluhaton ni Lord, the more po niya tagbuon ni mong panginahanglan. Okay. Have you prepared your finances? Ito, sa magtapos sa karon, I know nga nakuha na nato ang mga prinsipyo. Nakuha na ito prinsipyo sa akin. Ano sa ito number 1? The principle nga, your boat is His stage. Tuguti ang Diyos sa taliwala sa kalisod niya, nimo, gamiton niya ang imuhang kinabuhi. Ang imong sitwasyon. Ayaw bulag ka, Lord, gamitan ko katong arang-arang na akong kahimtang. No, karon. Tuguti si Lord na gamiton ka karon. Second, sa ito ang prinsipyo. Obey even when disappointed. Dili din tating obey lang, masagihatan ni Lord at tanan. We should obey even if wa niya gihatag ang atong pangalan. And then third, sa to? Prepare the proper. Gusto ka magdako kung mga katawhan, ang tama yung kaugalingon. Ana yun. Gusto ka mo dagan imong members, dapat tuturon na nimo. Gusto ka nga sa liga, Lord, sa ligi ko daghan pa. Mingon si Lord, okay, kulangi. Say, kulangi, Lord, kulangi yung istorya. Usahin natin kita. Say, dagan kita mga manandili na marespetuan. No? Prepare the proper nets. And then last, nung ako nakuha. In Luke chapter 5 verse 7,
They signal to their partners in the other boat. Muna na ito, nagkakagisi na ang nets. They signal to their partners in the other boats, and they came and filled both the boats so that they began to sink. Now, gusto ka o panalangin kay Lord? Sa una, ang akong context ani was share your blessings. But there was something na gihatag ni Lord sa ako ani. Marami tawag na open ako mata. Morning. Kaya aning kalibutan na bisag Kristohan ng daghan masinahon. Amen. Lord. Choose people nga pag mo succeed ka, kalipay nila nga ni succeed ka. Kalipay nila mo tabang sa imo para mo succeed ka. Pag abot ni Pedro, di ba, na hapit na mag-isip, kasi lang kayo, gikapay nila ang ilang partner. Ang gibuhat silang partner, niya at tupod. Gitabangan sila. Mo nagwa sila nalunod, kaya gitabangan sila. Success man to. Naiuban nga pag mo success, bitaw ka lang, dako na rin ilang life group. Nagkanin ang life group, pero iya naman ang ipang pangbayaran. Kada si Manang na sila eleksyon. Happy life group 20 o. Ano? Nay mga inana, please, in this church, let's not do that. Kalipay nato ang pagtubo sa pikas. Di ba po, ang ilamida po, imong ingon, Lord, thank you, ako na pagsunod. Muna siya ang dapat ang karakter. Ang ako isa sa akong mga disciples, kani si Coach Carl, na under siya ka Pastora Grace sa kanibitawang Filipino Homes. And muna ang itudlo sa ila. Pag may kauban nga ahente nga halinan, ayaw kasi na. I-congratulate. Gabi ganyan kagoan na ba? Instead ka nga maumalain ka, o rin mo siyang dauton, congratulations, ako na pagsunod. That way, ang imong heart, dili ka ibug-ibugon, di ka masinahon, no? Positive gapon ba ang gasulod? Choose people na in your success, kalipay nila, malipay sila uban sa iyo. Dili nga, ilan-ilan na iya. Ayaw, wala inana diri ha. In our success, we should choose people nga gatabang sa ato. Dili ka to masuko basta mo succeed ka. But look at this. In Luke chapter 5 verse 7, ako'y nabantayan na sa una wag yun ako ni nabantayan. Akong balikan ang 5 verse 7. Nanawa gani? And they signal to their partners asa? Other boat. To come and help them, nasupay, and they came. Ningon ba sila nga, and they signal to their partners nga naa dito sa lapihan, nga niadto na sa beach, nga naa sa mala. Kailan pa nyo nakuha kung pasabot ko? Ang ilang giignan, ang ilang partners nga naa karon sa dagat. Pero kinsa ang giignan ni Jesus nga moadto sa lawom? Si Peter naman. Ngano nailaing baruto nga naa dito? In other words, si Peter ni decide nga mutuman kan Jesus, ang iyang partner miingon nga wa mao kadungog sa giingon ni Jesus, pero kay ikaw ako partner, mauban ko sa imo. Wala sila sa beach. Nituman sila kang Jesus tungod kay si Peter, nituman kang Jesus. Wala sila nanawag, wala sila nagpabilin dito. Nituupod sila. Muna nga, kasi naitabo, apil ang ilang mga baruto na puno. Muta mong giingon, ayaw mong piling tao nga kasina. Katong mo suporta sa imo kay ngano. Pag ikaw po na nasa sitwasyon na i-bless ang other people, pag malipay ka para sa ila, mutabang ka sa ila. Igsuon. You have to remember this.
Kay prinsipyo ni sa Bible. Ayaw silang dauta because you will be blessed. Gikan asa from the overflow sa ila. Kaning mga partner ni Peter, wa silang nasina sa panahon nag-bless ni Jesus. Pa nila dauta si Pedro. Ni uban gyapon sila kay Pedro. And because of that, ang sobra nga di kaya nilang Pedro, gihatag sa ila. Ayaw kasina sa uban. Your time will come. In conclusion, kasi kailangan ng duha. Kasagaran pag makita natin, asay mas dami, asay mas kuan. Diba? Na Team Jollibee, na Team McDo. Pagkabalo ba mo sa history sa Jollibee at McDo? Alam mo kabalo? Si Jollibee, na maligya na siya ng mga manok-manok diyan, no? Kabalo mo sa ang gihimo, ang McDonald's was already as an established company. Sikat na ang McDonald's sa una. Ang Jollibee wala pa. Pero while ang uban, ilang gauton ang McDonald's, ang ilang mga negosyo nga kadaot, si Jollibee lahi iya mindset. Ngayon siya, na McDonald's diri. Nabantayan niyo, grabe, gini McDonald's pa, daghan, di kay tao, gaan na ba? Well, ang iyang mga kauban niya, kapag negosyo po na, lagi daot atong negosyo tumod anak. Si Jollibee, ang iyang mindset inani, kung asa si McDonald's, magtukon kung akong Jollibee. Tsaka hindi man kayo inanak kalami ang Jollibee, layo naman sila sa McDonald's, kay major company na ba ang McDonald's at tungatay. Pero unsa ang mindset sa Jollibee, di nila dauton ang McDonald's. Ang ila is this, pag abot sa tingkaon, papantay sila ang puno kay ang McDonald's. Taas kay linya, ang tao gutom na, hindi man nila makaanak, taas pa kay linya, pagtanaw nila sa pikas ko yung Jollibee, murag bakante. Ang sobra sa McDonald's, gaadto sa Jollibee. Maong ang for pila ka years, ang pamaagi sa Jollibee is kung asa na yung McDonald's, abayan nila. Di nila dauton ang McDonald's. Ang ila is kung kinsay sobra sa McDonald's, maadto sa ila. And hinay-hinay, may dako ang ilang negosyo. Hantod nga ilang na plaster, na sakto ang ilang timpla to the point nga niabot karon nga sa tibuok Pilipina at tibuok kalibutan, miingon ang McDonald's, everywhere in Asia, we are number 1. Except in that small island country because of a stupid bee. Bisan asa kuno si Bukasya, number 1 sila. Gawas lang sa isa ka nasod tungod sa aning samo, kapoy o ganing labad nga buyog. Kinsa ila masarod? Jollibee. Kay pag-abot diri, mi number 1 si Jollibee. Ang saya style, hindi ko mandaot. Abay lang po. Kaya ang sobra nila, diri. If you want the blessings of God in your life, di mo makuha ang blessing, pinaagis pagpandaot sa lahat. Walay makita nimo sa Bible na gi-bless ni Lord, gidaot niya tikas. Pero naghan kong nakita, nga gi-bless ug ayon ni Lord tungod sa ilang pagtuman sa katong mga tao na ila hagikitan ang gi-bless ni Lord. One of that is David. Gi-bless ni Lord si Saul. How many times gusto patyo ni Saul si David, and then ingon ang mga tawa galibot ka David, patyaon na Saul o. Kung sa ingon ni David, no, di na ako namahimo. Anointed na sa Diyos. Muna, after ato, sa iya, gihatag ang inharita. Pagkamatay ni Saul. So, be very careful when people are succeeding. Nanabitay kakakita ni mga success sa inyong grupo. Ayaw tandaan. Instead of celebrate their success, and then God will bless you through the overflow. Amen?
Praise God. Diha natapos ang atong topic. I hope that we will all have our great plans. Makuha na to. But until wala pa ni abot, mientras wala pa ni abot, i-prepare ta. And pag natin makita nga niabot na ang ila, congrats. Ako na po sila. Amen? Pero nato na nagawat ang mensahe ni Lord para sa ato. Panahon na po nga simbahon nato siya, pinaagi sa atong mga